So what's up mga Kalingap? Welcome to our channel. This is Kalingap Arjon and andito po tayo ngayon para mag-interview ng isa sa mga pinaka-oging Kalingap kahalaman. At andi lang yan, isa lang po yung pinaka-asundo ko talaga. At kumbaga, isa lang po yung nakakaintindi sa kapansanan ko at tanggap niya po kung ano ako. So, ayun bago una tayo magsimulang maghulagay. Gusto ko lang po sanang huwag doon kalimutan na suportahan si... Ha? Nakabulag ako kuya! Sorry. Ayan kuya! Ayan kuya! Sorry kuya! Huwag po natin kalimutang suportahan si Kuya Val Santos Matubang, ang ama ng Kalingap. At ayan ang asawa niya na pinakamaganda, si Ate Edna Vlogs. At siyempre ang kanyang pinakagwapong anak na si Kuya Raw Matubang, o mas kilala bilang Kalingap Raw. At siyempre gusto ko lang shout out dyan ang pinakapatid ko, si Arsinet Jao. At yung linang ko din, si Ninang Wesley yan. So, nandito po tayo ngayon interviewin ang pinakasikat. Hindi lang sikat talaga, kundi kahalaman din. Sikat na kahalaman. Pinakagwapo pa. Ayan Kilala ko na sa inyo. Ayan si Kuya. Mas kilalang Mr. D. Ayan pa-subscribe po ang kanyang channel. Dahil sa ay pinaka-white na kahalaman ni Kuya. Kasi isa din yung tinuturing kong Kuya mas kilala bilang dad. Ayan. Sobra naman yung introduction mo sa akin, pakilala. Nakaka-overwhelm. Oo. Kasi kuya, kumbaga, ikaw lang kasundo ko dito sa Kalingap. Kumbaga, ikaw yung mas nakakilala sa akin. Tapos tanggap mo yung kung anong yung itsura ko, di ba kuya? Lahat naman tanggap ka. Siyempre, magkakaibigan tayo dito, magkakapatid tayo dito. Wala kong iwanan. Kuya? Ganda yung sapatos mo. Balat. Huli lang yan, kuya. Mahal siguro niyan. Sahod ko lang yan dati. Kay Kuya Edo. Ayos. Ganda. So, ayun na nga kuya. Ano masasabi niyo ngayon na meron na ang YouTube channel? Ayun, congrats Arjon. Pagpatuloy mo lang yan para meron ka rin pagkukunan ng pang-allowance mo. Tapos, mahilig ka kumain, syempre kilala kita. Oo. Pang-snack mo, di ba? Oo. Yan, para meron kang pagkukunan, tapos meron ka rin paglalagyan ng mga libreng oras mo. Oo. Hindi mga mobile games, mga ganyan, di ba? Hindi ako mabagad sa laro. Maganda yan, meron kang ginagawa. Ba ang masasabi mo sa akin na ngayon nagkakaroon na ng YouTube channel? Yung mga bawal ko gawin kapag ako sumikat, ikot sa lahat yung bawal yung hawang, di ba kuya? Hindi ka na masama din. Ha? Hindi na kuya. Shout out kay Kuya Pior! Ayan support pang channel niya din. Pinakita mo yung mga kalat ni Ryan. Oo. Anong tanong mo ulit? Bang masasabi niyo sa akin na ngayon na tumataas ang aking views o subscribers? Yung ngayon ayaw sa akin bilang kuya ko? Una sa lahat, magpasalamat ka sa Diyos lagi. Tapos, lahat ng karangalan at kapurihan, ibigay mo sa Kanya. Huwag mong iisipin na magaling ka, huwag mong iisipin na nagawa mo ang isang bagay dahil kaya mo. Isipin mo, pinagkaloob yun sa iyo, tapos binigay sa iyo yung kakayanan na magawa yung mga bagay na yun. Isa pa, mabilis lang naman yung mga views mo dyan. Tapos gawa na may talent ka, magaling kang kumanta. Pogi ka. Di naman po, kuya. Komedyante ka. Oo. Tangos masyado ilong mo. Diba? Pares po tayo, kuya. Diba? And higit sa lahat, kuya, yung kinasasaya nyo ngayon na, dati una hindi ko ginagawa. Kasi wag na uha o ngayon yung mag-upload, ganyan. Oo, nakita ko nga 1,000 subscriber ka na, tapos yung mga video mo meron ng mga thumbnail. Mga thumbnail mga kulay green nga ang text nun nung nakita ko. Tama ba? Oo. Na-visit ko na yun yung channel mo. Subscribe natin.
Salamat o kuya. So, subscribe ko din po ikaw, kuya. Walang problema. Kuya, may tatlong tanong ako. Gaano na uha ko katagal ka edada? Gaano katagal na kitang kakilala? Oo. Ano yung mga ugali na nakita niya sa akin? Yung katangian o minsan asaway, kuya? Nakilala kita mula nung pagpasok ko dito. Tapos, yung mga katangian mo, yung pagkakilala ko sa'yo, malambing. Unang-una sa lahat, malambing yan si Arjen, guys. Oo. Lagi yan. Mayakap yan sa'yo. Basta malambing siya in so many ways. Tapos, komedyante. Yan, pag nasa sasakyan kami, nasa loob ng sasakyan, sobrang saya pag naandyan si Arjun. Diba? At siya yung nagbibigay ng saya. Katatawanan. Oo, katatawanan. Pag naandyan kami sa sasakyan. At saka kung parang wala kayong ganang maghulag. Hindi mapagod pag naandyan ka. Though, masaya naman kami kahit absent ka minsan. Pero, pag nandyan ka, dagdag pa yun. Salamat talaga, kuya. Pero, dalawang tanong na lang kuya, kasi tatlo lang kayo sa... Kahit ilan yan, kahit ubusin mo yan. Hindi kasi kuya, parang question lang huwag itang naihulag dito sa YouTube channel ko. Kasi, pinangangarap din huwag itang naihulag ko yan nun. Kaso nga, tungad-tungad ako mag-upload. Sa ayun dati kong account kasi parang wala na yun, kuya. Hindi ko na mahuhuksan yun. Kaya, nagawa ko ng bago kong account. Okay. Kaya pala. So, ito, kuya. Ano dati ang buhay nyo nung masali ko alam ko sa Adinga, kuya? Buhay ko bago pumasok ng Kalingap. Oo. Ang buhay ko bago pumasok ng Kalingap, meron akong mga hinahandle na hanap buhay. Doon sa town namin, sa Labo, Camarines Norte, meron akong sinimulan doon na delivery services. Ang tawag doon, Labo Pabili Express. Tapos, Labo Delivery Services. Yun yung pinakaunang delivery services sa town namin. Tapos, year 2020 ko sinimulan yun. Yan, may mga rider ako nun. Yun, tapos, meron pa akong mga digital products na binebenta rin. Bukod doon, meron akong mga editor, may mga client ako na mga nagpapa-edit hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yun. Oo. Ako yung nag-manage ng mga project. Yan. Pino-forward ko sa kanila mga project. Tapos, meron din akong mga client sa marketing, digital marketing services. Nag-offer ako doon ng mga branding, tapos mga layout, para sa simpleng word, parang tinutulungan ko yung mga small business, startup businesses na magsimula mag-build ng pangalan, branding. Tapos inaano ko na rin yung mga marketing needs nila. Tinutulungan ko doon. Yun dati ang yung trabaho. Tapos bukod doon, nagtrabaho din ako sa school. Sa school. Bilang kuya? Multimedia artist, tapos nagturo din ako. Grabe, kuya. Ang professional ng pasukan ng kuya, no? Kasi, Arjun, habang estudyante ako noon, second year ako, nag-resign na yung teacher sa multimedia. Tapos yung teacher namin doon sa multimedia noon, nagpapatulong rin yun sa akin, gawa ng ako yung artist sa school. Full-time employee talaga ako. Priority ko dun yung pasok ko sa school. Pasok ko sa trabaho kaysa sa school. So may office rin ako dun sa school habang estudyante. Tapos, nung nawala na yung prof, kailangan merong mag-fill dun sa nawalang seat na yun.
ako na ang nilagay doon nun din namin. Yan, nagtuturo ako habang estudyante ako. Ah, Ibig sabihin ko, ano kuya? magandang experience naman siya dahil sobrang bata ko pa, di ba? 22 pa lang ako nitong Ay, 22, 23 pa lang ako ngayon. Tapos sobrang dami na nang makikita mo sa resume ko pag nag-apply ako ng trabaho. Sobrang daming experience na rin. Pero lahat naman yun, biyaya ng may kapal. Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng talento na magagamit natin dito sa hiram na buhay natin. Yan kuya, kaya ikaw yung ginagaya ko ay. Kaya hindi na ako nag-vlog kuya. Kung baga gusto, hindi kasi alam ko yung sobrang siog niyo o sa atalino niyo, sa anak atalento niyo din o sa mga pang-professional na trabaho kuya. Sana maranasan ko din yan kuya, no? Hindi naman ako ganun sa tingin kong katulad ng sinasabi mo. Sadyang ginagawa ko lang yung best ko araw-araw. Ayoko na may nasasayang na oras. Ugali ko na yan mula bata pa. Tapos sa lahat ng bagay, piliin mo ang karunungan. Ano ba ang nataos niyo nung kabataan niyo kuya? Ano ba ang nataos niyo Bata pa rin ako. sa eskwelahan po? Bata pa rin ako, Arjun. Bakit sabi mo nung kabataan? Arjun? Hindi, okay yung hanggang maliit na bata. Yung parang, oo. Naka-okto, Maliit ako? oo. Naka-oktaos po ay ng kinder, ganyan. Hanggang kolehiyo. Kaya Umabot kuya. ako hanggang second year. Second year? Originally, ang gusto kong course ay multimedia and VFX. Dito ka lang din, interview kita. Sa academic, isa yun. Oo. Nagsasalita ka naman eh. Sa'yo, Ano nga yung tanong mo? Ayoko na ata magkwento. Wala ka na sa focus. Hindi, suwang dun kasi ay, nagpapakute. Sa'yo, kuya, ito, ulitin ko ang tanong asin sa nao, kuya, kasi parang nawawala ako sa sarili ko. Para asing question ko lang magsiwag ngayon ng upload, huwag kuya. Pag ituturo ako si Arjun. Pag may kausap ka, laging focus ka muna dun sa isang kausap mo bago ka tatalon sa kabila. Tapos, Kung huwag respeto o Wag mong, alam mo, pag nagsasalita pa, wag kang, yung, maging good listener ka, mas maganda yung, mas marami yung pakinig mo kaysa sa salita mo. Mas maganda ko yung yung mag-focus ka lang kung saan ka nagsasalita, kuya. Salamat ko, kuya. So, talaga, hindi ko na-auditin yun. Hindi, maganda ng, syempre, bata ka pa, meron ka pang maraming matututunan sa aming mga kuya mo. Oo. Kaya, open kami sa'yo magturo. Mga bagay-bagay. Sana nga, kuya, no? Ayan, kuya. So, ito, auditin ko yung tanong ko, kuya. Sorry. Pero, ano ba ang nataos na nung maliit pa lang kayo? Umabot ako hanggang kolehiyo. Kolehiyo po. Hanggang second year. Kasi noon, that time, second year, natapos ko yung second year na yun. Tapos habang nagtatrabaho rin mula grade 11, kasi full-time employer rin ako mula senior high school kasi pandemic nun. Kaya ko pang magtrabaho sa labas. Nung first year na ako, dito na ako mismo sa school nagtrabaho. Kinuha ako ng dinamin. Kasi alam niyang multimedia artist ako sa labas. Nung sa school na ako nagtatrabaho, sabay-sabay yun. Hanggang second year, na-burnout ako. Dahil sobrang dami kong namayat ako sobra. At sobrang dami ko rin responsibilities sa school. Bukod sa pagiging estudyante. Kaya pinili ko na lang na magpahinga muna. Nung mga oras na yun, nakaipon na rin ako. Nag-invest ako sa camera. Yan. Meron na ako ng ipon na 120,000. Bili akong camera, gimbal, tapos since meron naman akong knowledge at skill, tapos natural talent ko na rin yun, yung multimedia. Doon,
yun ang inano ko, pinagkakitaan. Tapos hindi na ulit-ulit yung ginagawa ko sa araw-araw nung nasa school ako. Hmm. Dahil pag meron akong mga event, yun, mas naging masaya ako. Mas naging masaya ako mula nung nag-resign ako. Pero ngayon, gusto ko pa rin ituloy yung studies ko. Gusto ko pa rin bumalik sa school. Kung babalik man ako sa school, napag-iwanan na rin ako sa computer science kasi yun yung course ko, computer science. Wow! Napag-iwanan na ako dun, medyo mahirap na dahil pag hindi fresh ang utak mo sa IT. Like, halimbawa, para matutunan mo yung isang dapat natutunan mo yung previous lesson bago ka tumalon sa another lesson. Kung hindi fresh yung lesson na yun, mahirap makisabay. Ako naman, hindi rin naman yun yung gusto kong course. No choice lang ako. Kaya kung babalik ako sa school, yung Bachelor of Arts in Communication. Yun naman, mura lang yung tuition fee dun. Tapos, kaya ko naman siguro pagsabay na ngayon, yung diploma kasi parang gustong gusto rin yun ng magulang ko na magkaroon ako ng ganun. Kaya, parang regalo ko rin sa kanila. Grabe kuya, no? Pero kuya, ito isang tanong na lang o kasi, parang tatlong tanong na o yun ay, ito seryosong tanong na o ito, kuya, sana o masagot na o ha. Dumating na o ba ayon sa unto na gusto na noong sumuko sa dinadanas na o dati na marami ko kayong ginagawa sa ganyan, yung marami kayong trabaho. Dumating na o ba sa ulit na asuko na ayo, ganyan. Karamihan naman sa pagkakataon ng mga sumusuko, kasi maraming aspects yan pag sinabi natin sumusuko. Pero yung mga ganon, karaniwan na dahilan ay depression. Ako naman, natutunan ko lang rin sa mga algorithm ko sa social media noon dahil ang mga video na napapanood ko, yung mga motivational, yung mga Andrew Tate, yung mga video nun, tapos yung mga, kumbaga, paano yung maging mindset mo ay masculine, para mga ganun. Akin, yung mga naranasan na depression, ganyan, pag nararamdaman ko na anxious ako, meron akong mga oras na gusto ko ng katahimikan, ganyan lang. Ang gagawin ko pag ganyan, nag-iisip na ako ng kung ano lang ako, mapunta sa dagat, sa ilog, sa bundok, kung saan makakakonect ako sa nature. Yan. Tapos bukod doon sa pag-connect sa nature, pag anxious na nga ako, tapos yan, depressed. Ang gagawin ko lang, bibisi ko lang yung sarili ko, yung lagi ako may ginagawa kasi an idle mind is a devil's workshop. Kumbaga, kung idle yung mind mo, magiging workshop yun ng devil. Kasi devil? Pag idle yung utak mo, wala kang ginagawa, wala kang yan, kung ano-anong papasok sa isip mo, baka nga yung iba, yun rin ang dahilan gawa ng pagtapos nila sa buhay nila, diba? Pero pag halimbawang occupied yung oras mo, yan, marami kang ginagawa, busy ka, naglilinis ka, nagtatrabaho ka, nagwo-workout ka. Kung lahat ng oras mo marami kang ginagawa, yan. Hindi mo maiisip na, paano kung ganito ang gawin ko? Paano kung ganyan ang gawin ko? Di ba? Naiintindihan mo ako, Arjun? Oo, naiintindihan ko kita. Narinig ko lahat Parang umapasok ko sa isip lahat ng sinasabi niyo.
Kumbaga, ang nakukuha ko na rin yung lesson, kumbaga. So, ibig sabihin, kuya, dumaan din o kayo sa, matinding lesson dati? Hindi ko naman masasabing matindi. Pero, problemang matindi. Hindi lang siya naging depression sa akin dahil I choose not to. Pag halimbawa kasing may problema ka, it's up to you kung ano yung magiging counter mo sa kanya, kung magpapatalo ka ba o magpapadepress ka na lang. Kaysa magpatalo ako, kaysa pagparaisipin ko, kasi kung iisipin mo lang ng iisipin yung mga problema mo, at the end of the day, problema pa rin yan. Pero, pag yung problema mo, ginawa mo ng solusyon, kahit sabihin natin na maliit na solusyon yan araw-araw, matatapos at matatapos rin yung problema niyan. Tapos lalakas ka rin dyan. So, pag may nagdating na another na problema, edi mas malakas ka na. Babalik ka ng mas malakas, mas kaya mo. Kuya. So, yun, lahat alam yun, yung uhulihan nyo ay naayan yung lagpasan, kuya, at hindi kayo sumuko talaga. So, that means, kuya, naging malakas po kayo talaga. Hindi kayo nagpatalo sa, sa kahinaan. Ganun, kuya. Yes. Gawi, kuya, sobrang hilo ko talaga sa inyo kasi unang kayo ng fighting spirit, kumbaga, di kayo marunong sumuko. Kuya, taos kung uhuli ha. Itinatawin na lang na lalakas kayo pag nalagpasan na ito, kuya. Paano na nagagawa yung mga yun? Feeling ko, isa rin sa dahilan kaya ganito yung yung ugali. Gawa ng independent ako. Kung baga, sanay ka na sa pagsuhok. Bata pa lang kasi ako, mahilig na ako magbasa ng libro. Tapos, meron ako rin nabasa na yung pagkakaiba ng buhay ng iba na nasa foreign country kumpara sa buhay natin dito sa Pilipinas. Napaisip ako, bakit ganito ang buhay natin? Bakit ang yaman ng bansa nila? Bakit yung average na bahay sa ibang bansa ang gaganda? Napaisip ako, anong meron? Kasi mahilig ako magtanong sa sarili ko eh. Anong meron? Anong kulang? Ano ang pagkakaiba ng mga ginagawa natin sa ginagawa nila? Yan. Yun, na-adapt ko rin siguro yung ugali ng mga ibang nasa foreign country. Tapos, bukod doon, naging independent din ako kasi bata pa lang ako, nagsimula na rin ako mag-spend ng sariling money ko. Like, hindi na ako humihingi sa magulang ko mga panahon na yun. I think around grade 9 ako nun. Grade 9. Grade 9. Sa pagkakaalala ko, grade 9 ako nun. Kung grade 9 ako nun, Arjun, wait lang ha. Sige, kuya. Years old. 13, 16, 15, 14. Yun. 14 years old ako. Nagsimula ako magtrabaho. Tapos ang pinakauna ko ng trabaho sa bakery. Yan. Nag-helper ako. Tapos, pinili kong hindi umuwi sa bahay. Nag-stay din ako sa pinagtatrabahonan ko na bakery. Doon ka na ako natutulog? 14 years old ako nun. Yan. Tapos, nung mga oras na yun, pag weekend, nakikita kami ng magulang ko napunta kami sa church. Sobrang saya ko nun pag may dala-dala akong mga apas, mga kotipyo, isang pack. Isang pack. Isang pack? May mga otap, ganyan. Yun. Pag nagsasahod kasi ako nandun sa bakery,
mababa lang ang bigay sa amin ng presyo pag bibili kami sa bakery na yun. May discount kami. So, Mm. yun, kinukuha ko na yung benefit na yun para makabili dun ng mababang presyo tapos dadalhin ko sa pamilya ko. Yun, nakakamiss rin yun. 14 years old. Kahit nasabihin natin sa isang araw, kumikita lang ako na ng 180 pesos. Wow. Hmm. Magkano kuya? 180 pesos. Wow, 180 pesos po. Grabe. So, ano yung 180 pesos na yung nakaatulong na yun sa inyo? Sa gastusin nyo o sa sarili nyo? Para sa akin kasi yun noon nung 14 years old ako, doon kasi sa bakery na yun, ang may-ari nun teacher doon sa pinag-aralan ko ng grade 9. So, pagpapasok ako sa school, libre na ako. Tapos, pagbalik doon namin sa bakery, ano na ako, trabaho na. So, yung pamasahe ko, libre na. Yung pagkain naman doon, libre din. Ang gagastusin ko na lang sa 180, mababawas na lang doon, tanghalian. Panghalian? Nakakapag-save ako. Kahit bata pa lang ako. Kasi mula nun, hindi na ako mapakali na walang trabaho, walang ginagawa, walang pinagkakakitaan mula nun. Hindi na ako mapakali na yun, na yung patartambay lang, palaro-laro lang. Kaya kung mapapansin mo, hindi ako nagmo-mobile games dahil although naglaro ako noon nung mga mas bata pa ako dun sa 14 years old na yan. Pero buhat nung nagtungtong ako dun sa 14 years old, yan, di na ako naglalaro. Wala na talagang Wala na games. Kumbaga, Trabaho na lang. hindi naman trabaho na lang. Yung ginagawa ko ay mga makabuluhan na. Parang gano'n. Magkahuluhan? Makabuluhan. So, it means kuya, yung kahuluhan na, hindi ko maintindihan May na. kabuluhan, merong may ano ba ito? Yung ba lang ang makabuluhan? May kabuluhan na ginagawa mo. Yung parang parang may dahilan. May dahilan. Yan, May parang dahilan ng kuya. Kahuluhan. So, kuya, ngayon ay doon tayo ngayon, magtatapos na tayo kasi madami na akong natutunan sa'yo, kuya. So, ano ba yung ayon sa akin na yung inagdaanan niyo sana ay huwag yung pangalan sa akin, ganun kuya. Yung huwag kayong hatong sa depression, kuya. Yung huwag magpadala sa Ngayon, ano nararamdaman mo ba, Arjun? Actually, kuya, kasi naaranas din ako dati ng ang huhuli kong huwaga. Doon, nung bata ako, sinasabi na hulay ang paa ko, tapos ganito yung itsura ko. Pero, lahat ng yun, parang ko talaga, dinadang ko sa uso ko. Pero, bakit ganun kuya? Hindi ako nadidepress pag ginaganon ko yung sarili ko. Nasasaktan ka, di ba, sabi mo? Oo, nasasaktan Pero ako. hindi ka nadidepress. Oo, parang sa uso ko lang unang sobrang sakit. Kasi, Arjun, meron talagang masasabi lagi sa iyo ang tao. Ang tao lagi may masasabi sa iyo. Expect mo na lang yan, pero hindi natin binibictim blaming dito. Pero ang feeling kong dapat mong gawin, naniniwala akong dapat mong gawin ay i-ignore mo na lang kasi pag sinapuso mo, masasaktan ka lang. Masasayang yung oras panahon mo kung papatulan mo naman yung mga bully. Kaya nga ulit. Mas maganda na i-ignore mo na lang, ipagpasa Diyos mo na lang lagi yung mga ganong pangyayari. Kung baga huwag ko na lang silang pansinin, ganun yung kuya. Huwag mo na lang pansinin. Yung huwag inulit nila, kuya. Pag inulit nila, huwag mo na lang ulit pansinin.
Kasi alam mo naman sa sarili mo na ilang taon ka na ba? 21 o kuya, mas matanda ka 21. o sa akin. Oh, pati ikaw naman Arjun, kung ikukumpara mo yung sarili mo sa kanila, sa mga ganyan, huwag. Kasi if you compare yourself to others, you will become vain or bitter. Kaya huwag mo na lang ikumpara yung sarili mo na sabihin natin may kapansanan ka. Oo. Alam mo kung bakit nandyan ka? Bakit po? Kasi kaya mo. Yun. Kaya mo. Tamo. Ikaw kahit PWD, hindi ka yung anong tawag dito? Yung patamad-tamad lang. Na-amaze nga ako sa'yo dahil ang sipag mo. Oo. Tapos, kung sa look naman, kapogi-pogi mo, tingnan mo. Talaga ba kuya? Oo, kapogi-pogi mo, tangos-tangos pa ng ilong mo. Salamat talaga kuya. Ang galing ka pang kumanta. Wala kang kulang. Kung baka yung itsura ko lang talaga ang kulang kuya. Yung kaansanan ko kuya. Hindi ka pansanan yan. Alam mo kung ano yan? Ano o kuya? Gift. Regalo ng Diyos kuya. Regalo yan. Unusual yan. So, special ka. Gift yan. Special. Kung baka special ako sa lahat ng tao kuya. Special ka yan. Pati yung PWD, parang hindi person with disability person with this na THESE, these abilities. Oh! Grabe kuya. Paano nasasabi sa akin kuya? Alam mo, ikaw yung antay ang tingin sa akin. Yung tama o yung parang... Pantay-pantay naman tayo lahat dito. Magkakapatid tayo dito. Ikaw lang yata, kuya. Kasi yung ibang tao dyan sa akin, tingin sa akin, parang hindi ako marunong lumaban, kaya hinuhuli-huli nila ako. Pero dahil kasi sinabi mo, kuya, lalong lumalakas yung loob ko, kuya, na wag na lang adsinin. Oo, asa Diyos na lang natin, kuya. Pero halimbawa, kuya, kung gusto mo nang lumaban, igilan pa kaya yung kuya, yung hinuhuli ka nila, tapos ayaw ka nilang tigilan, hinabatok-batokan ka, kuya, gano'n. Ay, yung gano'n, magsumbong ka sa akin. I-report natin sa police bagay sinasaktan ka na physically. Sumbong natin sa police. Sa police, kuya? Oo. Yung hirap naman kasi sa alala, kuya, pag nagsumbong tayo, sasabihin nila, duwag tayo. Hindi ito ang buhay natin, hindi ito palakasan, hindi ito ganyan. Pag halimbawang nananakit ng physical na, grabe na yan. Emotional pa nga lang na pananakit, pwede mo nang ipakulong. Yun naman, kaya pa natin puso na i-ignore na lang. Pero kung mananakit ng physical, pwede na tayo, mas maganda, isumbong na lang natin dahil maulit at maulit yan. No? Pero hindi tayo lalabang, kuya. Labanan natin sila sa kaso. Huwag mo na lang huwag mo ka na lang gumanti dahil masama talaga manakit. So, yan kuya, maraming salamat o kuya. Anday ko sa'yo natutunan. Sana lesson learned sa kanila yung mga tinulong sa akin. Sa mga atulad ko PWD, sana yung mga sinabi nung sa akin ay matutunan din nila Pero bago tayo magtaos, ngayon ang ngayon ayon na sa akin na na ngayon ay nagsisimula na ako mag-vlog at hindi na ako magbabago na mayabang, hindi ako ganyan. Yung atuloy ko lang uuha ito, kuya, yung ganung Tuloy-tuloy mo lang, Arjun. Sana nga, kuya, darating ang araw, big time ka na rin. Tulad niyo, Hindi naman ako big time Simple lang ako ang big time. Yung ibang kasama natin dito. Si kuya lang po,
Ayun, yan po si Kuya. So, ayun o mga kalinga, ito na rin o siguro yung time magtaos yung vlog natin kay Kuya D o mas kilala kong Mr. D sa kanyang channel. Ayan po. Kalingap di. Kalinga din ako, nag-uban ako. Kalingap di lang. Walang Mr. D. Yun o kasi yung ano yung nailala ko uwagan nung unang kita po natin. Ayan o, kakasuot o si Kalinga D sa kanyang YouTube channel. Salamat, Arjun. Oo. At saka o sa kanyang Facebook page, Kalinga D o. Details. Oo, details. And siyempre, huwag na din kong kalimutan na i-click ang kanyang notification bell para updated po kayo sa kanyang mga video. Subscribe niyo rin po guys si Arjun. Oo. Supportahan po natin. Salamat po si Kalingap Arjun, Kuya. Big letter lahat. Kalingap Arjun, big Oo. letter lahat. Oo. Pero Kuya, bago po tayo magtaos, ano po ba yung sasabihin ko sa mga viewers na nagmamahal sa inyo, sa YouTube niyo po ngayon? Ayun, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Yan. Please, subscribe kay Arjun po. Oo. And siyempre, bago po tayo magtapos mga kalinga, wag po natin uulitin ko po sa inyo, wag po natin sawang suportahan si Kalinga Rab po, tapos ang kanyang ama na si Kuya Val Santos Matuwang, at ang kanyang asawa po na si Ate Edna Vlogs. At siyempre, pakisuot na rin po sa lahat ng K-Voice. At katulad ko ng sinabi ko, pakasuot din po kay Kalinga D kasi isa ko sa inaawait kong naging kuya. So, ayun po Kuya, salamat po talaga. Magpapaalam na po ako. Paalam. Sana po maging lesson din po sa yung makaiwas sa depression ninyo. Katulad mo ka sa depression Kuya. Kasi mahirap po talaga eh. Parang ayaw ko ma-depress Kuya, napakatakot. Kung madi-depress, nandito naman kami mga kaibigan mo. Kuya. Kasi dahil din kasi sa mga bully Kuya, kaya ako na-depress. Pero sabi mo nga Kuya, huwag natong patulan. Kuya? So ayun o mga kalinga. Paalam po. Oo. Lagi doong tatandaan. Ang buhay ay weather lang. Oo. At lagi doong tatandaan. Kuya Kim. Oo. Na ang buhay ay weather lang. At siyempre, lagi doong tatandaan na lagi kayong mahal ng Panginoong Jesucristo. Ayan po, bye-bye po. Salamat ulit, Miss Gwen. Kuya Liz.